LA Lakers mahihirapan sa playoff ayon kay Magic Johnson. At sinabi ni Haslem kay Butler, totoo, dapat raw iwasan sa unang round ang OKC at Rockets. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Luka 3, mabibili lamang sa halagang $2,899. I-click lang ang link sa comment section. Si Magic Johnson ay palaging isa sa mga pinakamapanuri pagdating sa pagsusuri ng basketball at ang kanyang pinakabagong mga komento tungkol sa posibleng paghihirap ng Los Angeles Lakers sa playoffs ay nakatawag ng pansin. Sa kanyang panayam sa Byron Scott's Fast Break podcast, inamin ni Magic na malakas ang opensa ng Lakers ngunit binigyang diin ang mahahalagang kahinaan na maaaring mapakinabangan sa postseason, lalo na sa depensa ni Luka Doncic at Austin Reeves. Sa tingin ko, maganda ito pagdating sa pagkakaroon ng isang bituin sa hinaharap kapag nagretiro na si LeBron. Sa opensa, ito ay isang mahusay na koponan, di ba? Isang team kung saan masasabi mong, okay pare, may dalawang tao tayong kailangang subukang pigilan, pero pareho silang magagaling na passer kaya napapaganda nila ang laro ng kanilang mga teammate. Kung saan sila kailangang mag-improve ay sa depensa at kung ano ang mangyayari sa playoffs. Sa regular season, magiging maayos tayo, pero iba ang playoffs dahil kailangan kitang talunin ng 4 sa 7 laro, di ba? Noong naglalaro kami ni Byron, lagi kaming may mga pagpupulong. Ang mga guards nanonood ng film ng magkakasama, pagkatapos ay manonood kami bilang isang koponan. Sinasabi namin, okay clever James, walang babantay sa'yo, kaya pupunta tayo sa'yo. At sasabihin ko, Mabu, Cap, ibibigay ko sa'yo ang unang 2, pero pagkatapos, pupunta tayo kay James. Pagkatapos sasabihin ko, B, hindi sila bumabalik agad sa depensa, kaya itutulak ko ang bola at pupunta ako sa iyo, kaya maging handa ka. Nakikita namin kung saan mahina ang kalaban at inaatake namin sila. Iyan ang kakaharapin ng Lakers kapag nagsimula na ang playoffs. Kasi nakita na natin ito laban sa Boston, tiningnan nila at sinabi, okay, ilalagay ko si Luka sa pick and roll sa bawat pagkakataon. At pagkatapos si Tatum sabi niya, oh, ikaw ba ang babantay sa akin? Okay, dadaan lang ako sa iyo o titira ako ng jump shot kasi alam niyang kaya niya lang daanin sa bilis si Luka. Ginawa rin nila ito kay Austin Reeves. Kaya ang dalawang tao na gusto nilang daanan ay sina Luka at Austin Reeves sa isolation plays. Sinabi ni Jaylen Brown, oh, ako naman, malakas ka sa first half, di ba? Ako naman ngayon. At ganun nila tinalo ang Lakers. Kaya ang tanong, ano ang mangyayari sa depensa ng Lakers sa playoffs? Pinuri rin ni Magic ang pangmatagalang plano ng Lakers, lalo na sa pagkakaroon ng isang bituin para sa hinaharap kapag nagretiro na si LeBron James. Inamin niya na ang koponan ay may 2 elite na playmaker sa katauhan ni LeBron at Luka, kaya mahirap silang depensahan. Gayunpaman, binalaan niya na ang tagumpay sa regular season ay hindi palaging nangangahulugan ng dominasyon sa playoffs, dahil mas masusing pinag-aaralan ng mga kalaban ng kanilang kahinaan at inaatake ito ng walang tigil sa isang 7-game series. Isa sa pinakamalaking alalahanin ni Magic ay ang posibilidad na malantad ang depensa ng Lakers sa playoffs. Ipinunto niya ang isang kamakailang laro laban sa Boston Celtics kung saan sina Jason Tatum at Jaylen Brown ay paulit-ulit na inatake sina Luka at Reeves sa isolation plays. Ito ay isang malaking problema dahil ang depensa ang susi sa pagiging kampeon. At kung hindi kayang pigilan ng Lakers ang mga elite na wings at guards, maaari silang mahirapan laban sa mga koponan tulad ng Celtics, Thunder, Cavaliers o Nuggets sa isang malalim na playoff run. Sa kabila ng mga pangamba, ang Lakers ay isa sa pinakamahuhusay na defensive teams mula noong Enero 15. Sa kanilang huling 30 laro, mayroon silang pangalawang pinakamahusay na defensive rating sa NBA, may record na 22-8 sa panahong iyon. Ang kanilang record ay pang-4 na pinakamahusay sa liga sa panahong ito, kasunod lamang ng Boston Celtics, Oklahoma City Thunder at Cleveland Cavaliers, mga koponang may pinakamagagandang record sa liga ngayon. Ang depensa ng Lakers ay isang mahalagang dahilan kung bakit sila tumaas sa ikatlo na pwesto sa Western Conference record. Ngunit, tulad ng sinabi ni Magic, magkaibang laban ang regular season at playoffs. Ang pangunahing layunin ng Lakers ay makapasok sa top 6 upang maiwasan ang play-in tournament. Ngunit ang pagkuha ng top 4 seed ay magbibigay sa kanila ng home court advantage sa unang round. Sa pangunguna ni Luka at LeBron, elite ang kanilang opensa, ngunit maaring maging susi sa kanilang playoff run ang kanilang depensa, lalo na sa pagdepensa ni Doncic at Reeves. Sa huli, may batayan ang mga alalahanin ni Magic
Ngunit may oras pa ang Lakers upang ayusin at patibayin ang kanilang depensa bago magsimula ang postseason. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa nakikita ni Magic sa Lakers? Sa ibang balita naman, ang Golden State Warriors ay nasa isang mainit na laban para sa ika-6 na pwesto sa Western Conference standings, isang direktang pwesto sa postseason kaysa dumaan pa sa play-in tournament. Gayunpaman, ang pag-secure ng posisyong ito ay mas mahirap kaysa karaniwan. Sa kabila ng panalo sa 14 sa kanilang huling 17 laro, ang 40-29 record for Warriors ay kapareho ng sa Minnesota Timberwolves, habang ang Los Angeles Clippers ay isang laro lang ang agwat sa ika-8 pwesto. Habang papalapit ang pagtatapos ng regular season at lalong tumataas ang tensyon, ibinahagi ng 3-time NBA champion na si Udonis Haslem na ngayon isang TV personality na mas mabuti para sa Warriors na iwasan ang play-in tournament at hindi makaharap ang Oklahoma City Thunder o Houston Rockets. May malalim na pangunawa si Haslem sa kung ano ang kayang dalhin ni Jimmy Butler sa laro dahil nakasama niya ang 6'7" All-Star sa buong pananatili nito sa Miami Heat. Dahil dito, may insider knowledge siya sa klase ng mga manlalarong maaaring mahirapan si Butler. Alam na namin na magiging mahirap ang laban para kay Jimmy tulad ng sa Nuggets. Kapag pinag-uusapan mo sina Aaron Gordon at Russell Westbrook, tinutukoy mo ang mga manlalarong may sukat, bilis at atletisismo. Ang mga ganoong klase ng manlalaro ang nagpapahirap kay Jimmy, ani ni Haslem. Tinutukoy ang pagkatalo ng Warriors sa short-handed na Denver Nuggets. Ang mas maliliit na bantay kaya niyang dominahin, ang mas malalaking manlalaro kaya niyang lampasan, pero ang mga may balanseng katangian, bilis at sukat, ang mga ganitong uri ng koponan ang nagpapahirap sa kanya. Mga manlalarong may switchable matchups na kayang bumantay sa kanya sa poste at sa perimeter, dagdag pa ni Haslem. Bagamat may magandang stat line si Butler na 23 puntos, 6 na rebounds, 8 assists at 2 steals, hindi niya gaanong nadama ang kanyang presensya sa laro kumpara sa kanyang mga nagdaang panalo. Sa ika-4 na quarter, 5 lang ang kanyang naitalang puntos at hindi niya nagawang buhatin ang koponan sa laban, lalo na nang mahirapan si Stephen Curry sa opensa. Hindi niya gaanong naramdaman ang kanyang presensya sa laro kumpara sa kanyang mga nagdaang panalo. Ayon kay Haslem, naging mahalaga ang pagkatalo ng Warriors sa Denver dahil inilagay sila sa isang matinding laban kasama ang ibang koponang nagnanais makakuha ng direktang pwesto sa postseason. Dagdag pa niya, mas mabuti para sa Golden State na makuha ang ika-6 na pwesto o mas mataas pa upang maiwasan ang top-seeded Thunder o second-seeded Rockets, mga koponang may mga manlalarong kayang bigyan ng bangungot sina Butler at Curry. Sana hindi nila makaharap ang mga iyon, ani ni Haslem. Ang OKC ay may mga wing defenders, mayroon silang Alex Caruso, may Luguentz Dort sila, mayroon silang mahahaba at malalakas na wing defenders. Ang Houston ganun din, dagdag ni Haslem, na binanggit ang mga manlalarong sina Dillon Brooks, Jabari Smith Jr. at Tari Eason. Kaya kahit isa sa mga koponang ito sa unang round ay hindi magiging pabor sa Golden State. Kaya sa tingin ko, umangat sila hanggat kaya nila at lumayo sa posisyong iyon. Ipinakita na ng kasaysayan kung paano kayang pigilan sina Steph at Butler ng mga koponang may switch-heavy defenses na nagre-resulta sa mababang porsyento ng shooting at hirap para sa buong koponan. Ito mismo ang dahilan kung bakit naniniwala si Haslem na kailangang iwasan ng Warriors ang mga matitinding defensive matchups na ito sa unang round ng playoffs. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Totoo ba ang sinabi ni Haslem